Hello po, greetings mga kababayan. Si Atty. Roy Luong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. O bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement. No? Meron na po tayong um, Facebook account. No? Meron po tayong page sa Facebook, ang Batas Pinoy po. Ka-open lang po natin ito mga few days ago. So, ah, ah, kung mayroon po kayong Facebook account o ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo at interesado po sila na may matutunan po o mabigyan po natin ng ma-share po natin ang pinag-usapan po natin, ating mga legal na impormasyon na pinag-usapan, ay pwede po silang mag-follow po sa atin sa Facebook, 'no, ng Batas Pinoy. Paki-follow lang po tayo, 'no, sa ngayon po ay mabibilang pa lang po sa daliri ang ating pong mga followers doon. So kung maka-follow po kayo doon, mas mabuti po at para madagdagan naman po ang ating mga followers at mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Okay, marami pong salamat. Of course, I would like also to make this opportunity na pasalamatan po, no, ang ating mga subscribers, mga viewers po natin, mga likers po natin, no, mga supporters po natin. Thank you very much sa inyong walang humpay na pagsuporta po sa ating channel. Alam po ninyo kung sino po kayo. Thank you. Particularly, no, si Lani Moonflower of the USA, no, sa West Coast, si uh, Florence of Russia, from Russia with Love, at of course si Mary Lebron, si Nelsita Constantino. Thank you very much sa inyong suporta po sa ating channel. Your effort is highly appreciated. Okay, marami pong salamat. Okay, let's now proceed with this letter na bibigyan po natin ng daan. Ito pinadala po sa atin ni Noemi Polias. Okay. Ang sulat niya sa atin ay may kinalaman, 'no, sa usaping disturbance compensation. Palagi natin napag-usapan ito, 'no, kasi yun po may kinalaman ito sa lupa na sinasaka nila bilang agricultural tenant. So, bagamat nasagot na natin, 'no, ang issue na ito sa marami na po tayong videos na ginawa dito. But bilang pagtugon po at paggalang po, 'no, at kortesiya sa ating sender, sa ating viewer po, 'no, sasagutin po natin ito. So, kasi maaaring hindi niya napanood ang mga kasagutan na naisagawa natin tungkol sa usaping ito, okay? So, let me read her letter. Sabi niya, "Sir, kapag 40 years na po bang nangalaga ng lupa, tapos sa balak pong ibenta ng may-ari po ang lupain, may makukuha po ba ang tenant sa loob ng 40 years na pangalaga po sa lupa tapos marami pa pong pananim na iba pa pong mga puno?" Alright, okay. So, tulad ng ating palaging sinasabi, 'no, ang agricultural tenant ay meron po kayong tinatawag nating security of tenure, 'no? Ayon sa Republic Act 3844 na kung saan po 'pag kayo ay nagsaka po diyan, 'no, sa isang lupa bilang tenant, 'no, ito'y agricultural land, ay 'pag ito po'y pinagbili po ng may-ari, 'no, ang lupang sinasaka ninyo, ang tenant po ay merong tinatawag nating right of preemption. Ano bang ibig sabihin ng right of preemption? Ibig sabihin nito, meron po silang first right na, ah, of refusal. Dapat i-offer muna sa tenant, 'no, ng may-ari na ibebenta nila yung lupa sa reasonableng presyo at terms and condition. Eh, kung wala pong pambili si tenant at puwede man po siyang lumapit, 'no, sa government bank, 'no, tulad ng land bank, 'no, development bank, 'no, na kung saan ay magbibigay po sa kanya ng installment na terms and condition, with the help of the Department of Agrarian Reform, okay, yung DAR, okay? So isa 'yan sa mga karapatan po ng isang agricultural tenant. At kung ayaw bilhin po ng tenant ang lupang sinasaka,
ay saka palang maaaring i-alok ng may-ari ang lupa sa ibang tao, okey? So, at kung bilhin man ito, ay karapatan pa rin ng tenant na manatili po 'no, sa lupang sinasaka. So, because sabi nga natin, ang tenant ay merong security of tenure. Mapapaalis lang ang tenant 'no, sa lupang sinasaka kung nagkaroon ng paglabag 'no, nito katulad halimbawa ng, hindi pagsaka personally doon sa lupa o pag-abandonan nito o hindi pagbabayad ng upa 'no, ay yun ay mga ilan lang sa mga kadahilanan kung paano mapaalis at bakit mapaalis ang tenant sa lupang sinasaka. Ngayon, kung halimbawa naman tulad nito ay, isusuko na ng tenant ang lupa dahil, sa may-ari dahil ayaw na magsaka o dahil na medyo may edad na 'no, o may kapansanan na, ay meron pong makukuha ang tenant 'no. Ang tawag po nito ay disturbance compensation mula doon sa may-ari ng lupa. So, ang pinagbabasehan po ng disturbance compensation ay yung amount na inuupa ng, tenant doon sa may-ari ng lupa, okey? So, ang sabi po ng batas ay, ang basehan po nito ay 5 times na equivalent na gross harvest ng lupang sinasaka doon sa doon sa doon sa may-ari na kanyang binabayad, 5 times 'no. So, yun ang disturbance compensation niya. Halimbawa, ah nagbabayad siya ng bawat harvest 'no, ng, halimbawa lang ay 5,000 or 20,000 doon sa may-ari. So, ang sabi po ng ano ay 5 times of the average gross harvest, yun ang entitled ang tenant na ibayad doon bayad ng tenant 'no, ay bayad ng may-ari doon sa tenant, okey? Ngayon, bukod pa rito, okey, ito po'y, nakatalaga po 'no, sa ilalim ng, Section 7, Section 38 'no, as amended by 6389 ng ating Agrarian Reform Law, okay. So, entitled po kayo 'no, na mabayaran ng disturbance compensation based on, ulitin ko po 'no, the equivalent of 5 times the average gross harvest 'no, sa lupang sinasaka base sa nakaraang 5 taon, okay. So, dito po binabase. On top of that 'no, 'pag kayo ay nagtanim ng puno, okay, at ito ay nag-increase ng value ng lupa ng tenant at, nandiyan pa rin ito at the time na sinusuko ninyo yung lupa ninyo, ay entitled din kayo mabayaran ng the equivalent of 1/2 labor cost 'no, na na inyong naipundar doon sa pagtatanim ng puno. Of course, kung matagal na yung puno do'n, okey, ang nakakaalam lang talaga kung magkano yung value ng 1/2 labor cost na sinasaad ng batas ay yung tinatawag nating Municipal Agrarian Reform Officer, yung MARO ng DAR. Do'n po sila po ang nakakaalam niyan dahil sila po ang may datos 'no, kung magkano ba dapat ang ibabayad sa inyo. Ito po'y sang-ayon sa Section 25 ng Republic Act number 3844 'no, as amended by Republic Act 6389 'no, at, pinapatupad naman ito sa DAR Administrative Order number 6, series of 2003, okay. So, yun po ang inyong, karapatan 'no, sa ilalim po ng batas. So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ng ating, subscribers, viewers po natin, na si Noemi Pollas. Maraming salamat. Alright. Okay, bago tayo magpatuloy 'no, saka papasok pa lang at I hope, may replay naman po ito. Sa mga subscribers po 'no, o sa mga viewers, marami pong salamat at by the way, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe 'no, at, ayon po kasi sa datos po ng YouTube ay more than 60% daw po ng viewers po natin ay hindi pa po subscribers. Kung kayo naman po ay hindi pa subscribers and if you find our videos interesting and informative, wala naman po sigurong, mawawala po sa inyo at dahil wala naman pong bayad 'no, kung i-click po ninyo kahit isang click lang po sa subscribe, share, and like buttons po natin.
ay masaya na po tayo, 'no? And of course, i-click din po ninyo yung notification bell upang sa gano'n 'pag may updates, you'll be duly notified at wala po kayong na episode, okay? So, maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next, video po natin. See you and God bless.